So ayun po mga kababayan, mga kalangga, welcome back sa ating munting channel, no? Ang Alex Librada Vlogs. So isang mapagpalang araw po mga kababayan at mga kalangga dito po sa ating munting channel, no? Welcome sa ating munting channel. So ngayon po ay bubog dito. Tala yung intro. So ngayon po ay bumalik na tayo dito sa kubo, no? At ipagpatuloy natin yung pagtanim, kasi kumuha na ako ng pananim na kamuting kahoy. Meron na rin akong kamuti dyan na nakuha. So itatanim ko siya dito sa area na to kasi napakalinis nun niya. So ipunin ko lang yung mga damo kasi medyo tuyo na siya sa 2 araw, 3 araw na init. Ayan na siya, oh. So itatanim natin yung kamuting kahoy paikot, tapos magtatanim tayong kamuti dito. Kagagaling din lang din natin doon sa pabahay ni Dudong kay Ate Los, no? So diretso na tayo dito, hindi na ako umuwi, diretso na ako dito. At sila ni Glyce sa susunod yun mamaya pag sundo sa mga bata, no? Pag katapos niyang sunduin yung mga bata. So ipunin ko lang yan, yung mga damo na yan, at para masunog. So samahan nyo ako sa vlog na to, mga kalangga, no? Samahan nyo ako sa vlog na to. At salamat sa inyong panonood sa vlog na to. At pag ako kasi naglinis, no, gusto ko yung malinis na malinis talaga. At kung ako lang yung lagi nandito, ay maintain po yung paglinis, kasi dinadalaw po natin lagi kung mayroon tayong tanim, no? At nalilinis natin lagi. So kailangan talaga pagka nagtanim ka, no, patayin mo talaga itong mga damo na to. Katulad nyan, binungkal ko yan hanggang doon. At mayroon na akong tanim doon sa dulo, mayroon ng sili doon. Ngayon magdudugtong pa tayo dito ng isang linya pa. Siguro yung mga okra, talong, isang linya, no? Pag alternate na lang natin, isang linyang okra, isang linyang talong, ganun. Ito po ay backyard lang ito, no? Parang gulay-gulay lang. Kung may mamunga siya ng maayos, ay makakagulay tayo ng libre, no? So ngayon, yung kamuti, magandang kamuti dito kasi open siya sa araw. Sigurado ako maglalaman po ng marami ang kamuti dito. So magtatanim tayong kamuti, mga 2 linya. 2 linyang kamuti, tapos yung palibot nitong pader na to ay lalagyan natin ng kamuting kahoy para makita natin ito sa gilid, sa bakante puro siya tanim, no? Pakinabangan din natin, no? Kung tatagal siya na hindi pa magagamit, ay mapakinabangan natin, di ba? Oh ha, ganda, di ba? No? Ngayon kung wala na tayo dito, halimbawa babalik na ako sa bukid nun, si Glyce na lang magdalaw-dalaw dito, no? At siya po yung nandito. So sa ngayon nandito pa tayo, pagkatapos ng time na nagbablog tayo or nag-update tayo dun sa pabahay, diretso tayo dito, no? Ngayon magtatanim na tayo ngayon. So itatanim na natin yung kamuting kahoy lahat, tapos yung kamuti hintayin ko lang medyo huhupa yung init, no, bago natin itanim. Pero for the meantime, maglilinis muna ako dito sa ito, mga damo na to, para masunog natin lahat. Alright, tara, let's go.
Anong gagawin mo, de? Hindi tinaduro po guys nung dirt. Soil. Ano to? Soil. Soil? Soil. Soil. Yan, tama. Nagets mo naman din. Soil. Dahil dati, anong tawag? Di ba tawag mo? Soil? Soil? Soil na yun. Ang soil. Soil yun. Pwede mo tawagin dirt. Dirt? Dirt. Bakit dirt? Dirt, di matigas. Mud, malambot. Soil, ang normal na farming soil. Ganun? Oh, yun yung three words ng synonyms ng antonyms pala ng ng dirt. Antonyms yun, ha? Antonyms? Magkasing kahulugan. Ha? Magkasing kahulugan. Ganun pala yun. Ang synonyms, ang kabaliktaran. Ha? Ang pagkakaalam ko sa synonyms, ano yun? Sino? Synonyms. Ayaw mo. Ang sinasabi doon, ang synonyms, magkabaliktaran na words. Okay. Now I know. Parang, halimbawa, dirt. Binaliktad ng soil. Baliktaran yun. Ang tama ay mud. Sa antonyms. Ganun pala yun. Yat. Ngayon ko lang nalaman Alam mo na nung antonyms? Oo, sa tagal-tagal ko sa elementary, ngayon ko lang nalaman yan. Bakit di? Di mo ba alam nung synonyms at antonyms? Hindi. Ang alam ko lang na synonym, ano yun? Synonym. Synonym? Ay. Hindi ka marunong sa synonyms at antonyms. Ang antonyms ng kakasing kahulugan. Ha? Okay. Ang synonyms magkabaliktaran. Ganun pala yun? Baliktad ng word sa synonyms. Tama sa antonyms. Tama ang word. Tama ang word dun. Pagkadesiman din dito sa antonyms, parang dirt. Ang tama dun ay mud. Dahil pag nalagyan ng tubig ang dirt, edi magiging mud pag hinalo na. Galing naman ang explanation. Hanggang detalyado Di ngayon ko lang yung nalaman, ha? Hindi ko lang nalaman din. Uy, anong kuno dun yun, ha? Kanina ko pa yun alam, ha? Tanim tayo ng kamuti. Yes. Hindi, naka-zero ako. Hindi kasi matama nung pagsagot ng letters. Kaya, numbers. Pero naman dun sa, pang-angkop. Ang pang-angkop ay nung na, NG at G. Sinasabi daw ni ma'am na pag nagtapos sa A or E or O, tapos O, Ganun. or U. Pag nagtapos yun sa ganon, edi NG na yun. Pag nagtapos sa NG, pag nagtapos sa N, o kaya nagtapos sa N, o kaya nagtapos sa na yun. Yun ang sinagutan namin. Tapos, anong nangyari? Tapos, naka 100 man din ako. 100 man lang doon sa isang test namin. Pero kahapon, 0. Okay ka lang doon, de? Naka 630 na nung score ko. First time ko talaga mag-0, de. At ngayon, nung first naka 100 ako, dinagdagan ng 200 dahil tama din ako sa 200, ha? Kaya 200.
500 plus 200 equals 730 na ng score ko. Yan. Maganda ba de? Kaya nga eh. Maayos ba yung video mo? Yes, maayos nga. Nakikita nga no soil tapos sarili mo. Pero kasi Joseph the Hunter. Alam mo ba kasi Joseph the Hunter? Nung kabalik nung ibang Joseph, hindi Joseph the Explorer. Joseph the Hunter nung naghahantang mga animals, isda, kahit ano talaga. O kaya pag meron nagra-rob, may lang siyang sinasabi, binabaril na lang bigla ng kriminal. Sino yun? Joseph Hunter yun. Joseph the Hunter. Joseph the Hunter. Yun daw ang pinakamagaling daw dati noong 1991. Diba? Yun daw nung magaling na pulis dati noong 1991. Paano mo nalaman? Diba nung baby pa ako, nanood ako ng balita? Especially nung nanood kami ng Jesse Rodrigo. Jesse Rodrigo. Sino Jesse Rodrigo? Nung mayor daw nun sa Naga City, nagtitira sa Camarines Sur. Anong nangyari kay Rodrigo? Siya lang daw nag-plane crash daw siya. Nag-plane crash siya? Paano mo nalaman yun? Oh yeah, nanood kami ng balita. Nanood ka ng balita? Oh yes, bakit? Gusto mo pa, bibigyan kita ng proof? Bibigyan pati kita ng proof. Proof? Si Jesse Rodrigo daw ay naging DILG. DILG. DILG secretary? Yes, secretary yun. Mayor siya, mayor daw sa Naga City. Mayor siya dati? Yes. Pero sa balita, nag-plane crash siya, kaya mayon na daw siya sa Naga. Patay na baga siya? Kaya nga, mayon na daw siya. Mayo na? Patay na yun. Wawa naman si, Yung pati ng paborito ko, baby ako. Si Jesse Robredo. Nanood nga kami, kasama ko si TV. Sino naman ang asawa ni Jesse? Ay, hindi namin pinag-usapan di. Balita man lang yun di. Of course, hindi ko yun alam. Si Jose Rizal nabaril daw sa Chinese Empire. Dati pa yun di. Nung ibang Jose Rizal. Ba't ko sa emo ame? Ang asawa ni Jesse Robredo, para malaman mo, ay si dating Ewan ko. Vice President. Vice President siya? Yes. Ay, alam ko na yun pala. Vice President siya eh. Sino yung Vice President? Ang asawa ni Jesse Robredo na si Ewan ko. Lini. Vice President siya? Yes. Mayor din siya sa buong Pilipinas. Wala mang mayor sa buong Pilipinas. Ang mayor sa buong Pilipinas ay bayan lang. sa buong bayan. Hindi. May sasabihin na lang sa'yo de. Ano yun? Si Jose Rizal. Yun daw nung professional na doktor. Yes. Sa mga bulag. Si Rizal ay pinakamagaling na doktor sa mata. Pilay. Kuya, bulag. Ano ba ang doktor sa mata? Ang tawag? Ha? Anong tawag sa doktor ng mata? Octator? Ophthalmology. Ophthalmology. Yun ang mga doktor sa mata. Oh. At si Jose Rizal ang pinakakauna-unahang
Doktor sa mata. Siya daw ng vice president sa mga doktor. Ambot. Jose Rizal. Di, grabe, ang tagal na ng usap ko, 10 minutes na agad. Di ba, ang tagal-tagal? 10 minutes na, men. Tagal kasi ng usap ko. Hindi ako nauhawan. Di ba sa mga... Alam ko nung... Kung si Diyos ba nung nagawa sa atin? Si Diyos. Si Jesus. Kaya nga. Pero hindi talaga nagkaroon ng lock si Jesse Rodrigo. Ha? Hindi talaga siya nag-lock si Jesse Rodrigo. Hindi siya nagkaroon ng lock. Mayong lock talaga siya. Oh. Nagka-plane crash. Si Jesse Rodrigo. Ayan, bot. Panitawa. Kanina si Osiris, yun niya naman si Jesse Rodrigo. Ayan, bot. Di ba, pag nanganganak tayo, nagaling tayo sa tiyan ng babae. Ha? Ng babae. Galing tayo sa tiyan ng babae. Yes. Pero paano tayo nag-grow sa tiyan ng babae? Ha? Paano tayo nag-grow sa tiyan ng babae? Sino may video ka nagpiplipa? Nag-play pa din. 12 minutes na agad. Ang tagal ng usap. Nagugro tayo sa tiyan ng babae. Just because of... Pag kumakain ng babae, pag pregnant na siya, di nagtutubo na nung spine niya. O kaya nagkaka-absorb ng blood. Ay, hindi. Alam ko na yun. Nung mga maliliit na surface niya, ay kaya pa din niya mag-breed. Pero nagkukuha siya ng unting dugo dun sa breeding section. Yung ginagamit natin para mag-breed. Ganon? Yes, bakit? Scientist na yan Scientist ako. Paano daw nag-grow ang paano daw tayo nag-grow sa tiyan ng sa tiyan ng babae? Paano daw? Kumukuha ng unting dugo igdi sa pang-breeding para magawa ng bone, spine, head, paa, kamay. Yun yung kailangan dun. Unti lang nung kailangan para igde para ma-created ng parang nung parang baby. Ganun siya mag-create. Pag ready na ng system, mabubutas ng hole, tapos 6, pag naghintay ka ng 1 week, na yun, manganganak ka na in 1 year. 9 months lang. 9 months, mabubutas, mapupunta na nung bata dun sa, sa tiyan mo. Tapos, in 1 year, manganganak ka na. Totoo talaga yun, 1 year daw mga anak. Ilang years na ba tayo ang panganganak? Pag pregnant ka, pag 31 ng bata mo, 100 years talaga manganganak ka, Oh? Totoo yun, 100 years ka talaga manganganak. Grabe naman yun. Ng 31. Pag 100 talaga nung bata mo, 300 years talaga nung manganganak ka. Ng 100 bata. Maski sa aki. Pag tumubo ng malaki nung tiyan mo, malaki na nung bata. Pag
parang nare-reach na siya sa breeding mo. Pag over lumaki siya, di ano na, hindi mo magagamit ng breed section mo. Pag hindi mo magagamit, hindi ka makakainga. Kaya pag sinasakal ka, hindi ka makakainga. Ay, ganon. At hindi makaka-connection nung brain para nung memories mo. Pag hindi na gawa ng memories mo, hindi ka na matalino. Ginagawa pala yung memorize? Oo, pag may nung breeding section, hindi mo din maalam nung memories mo. Dal-dal lang videographer ko po. 15 minutes na nga, maggagabi na nga pala. Magagabi na nga pala. Tagal ng usap ko para makatay tayo nung parang paikot, ay yun, nasa tabi yun ng spine, para maglakad. Tapos, magba-brown color. Dahil ang tae natin, brown. Kaya, ambot. Huwag mo nga mag-created nung, Ilang yun? Ilang yun, King, di ba? Stop ko na nga sana to. Sino nagawa ng buong gate at buong wall tapos ng buong kubo? Yeah, wait. Paano siya napilay? Ha? Paano siya mapilay? Alam? Dapat tinanong mo yun? Bago siya umalis? Oo. Ang layo-layo na nun. Nasa Malalag na nga yun. Inborn yata yun kay Inborn or unborn? Inborn baga yung pagka ni Kuya Awi. Parehas baga kayo ni Kuya Awi. PWD. Hindi. Adborn yun. Ikaw, PWD ka rin. Hindi porkit bulag ako. Nakakakita pa din ako. Kaya nga. You belong to the PWD. Nabibilang ba ako doon? Yes. Di kinidnap niyo ako? No. O adopted lang ako? Hindi man. Anak ka man namin. Dahil pag college na ako, magtrabaho na ako. Yes. May trabaho ka na, anong gagawin mo? Pag may trabaho na ako, may iwan ko na kayo. Pero bibigyan ko kayo ng 500. 500? 520. Okay pa ba yung pagbablog mo dyan? Kaya nga, 18 minutes na nga eh. Ha? 18 minutes na nga. Sa kakakwento, naka 18 minutes ka na? Oo. Grabe naman yan. Di ba? Di ba? Yan guys, tapos na. Tapos na ng kwento ko. Dahil kinuha ni Glyza. Si Glyza. So ayan, inabot na tayo ng gabi dito sa kubo. At tinapos ko yung similya ko na kamote para may wala tayong mabalikan para tapos lahat. So ayan alright. So hanggang dito na lang yung vlog. See you next vlog po mga kababayan at mga kalangga. Bye-bye po sa inyong lahat. Salamat sa inyong panonood at suporta. Enjoy po sa panonood sa ating vlog dito po sa mga alutin ni Dudong.
Salamat po, God bless. Bye-bye.